One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo, ang tunay na number one. So yan! So, kamusta naman kayo, mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. So, today is Monday. Yes, sobrang grabe. Ang dami kong ginawa kanina sa school pag Monday. Pero, alam niyo sa totoo lang guys, parang ito yung Monday na hindi ako pagod na pagod. Dahil siguro may mga pinapagawa ako sa mga estudyante, tapos medyo relax lang ako today kasi gumagawa nga ako ng lesson plan sa kanang exam. So, hindi ako masyado nagtatalak at hindi ako masyado nakatayo ng matagal. And then, ayun nga, nung hapon ay syempre balik exercise ako sa program ni PE teacher. Dahil si PE teacher talagang pinupush niya ako na, alam mo yon, na mag-exercise. Gusto niya talaga ako pumaya. Actually, nung nakaraang taon, ginawa niya yun sa akin. Pero, hindi siya nag-success kasi huminto ako, tapos parang na-disappoint siya. So ngayon, ako na yung kusang, sabi ko mag-exercise ako. Tapos sabi niya, oh sige. Tapos ayun, binigyan niya ako ng program na dapat gawin. Ayun. So natuwa naman siya. Kaya kanina talagang pinatakbo na naman niya ako ng todo-todo. At talagang napagod ako ng bonggang-bongga kasi parang 15 minutes na yata ako pinatakbo na, alam mo yung takbo, lakad, yung pipito siya, tapos kailangan tumakbo ka, tapos hihintayin mong huminto yung, tumito uli siya para huminto ka. Ganon. Diyos ko, nakakaloka. Gusto ko naman yung tinitrain niya ako ng ganon. Alam mo yung maganda pa rin yung may coach kay, tapos nakaka-inspired kasi, di ba? Tapos ang gwapo-gwapo pa din natitrain sa'yo. Lalaki. O, di ba, bongga. So, yun. So, sige lang, laban lang. So, tignan natin kung papayat tayo ng bonggang-bongga. Sabi naman niya, okay naman daw kumain, pero dapat bawas-bawas lang sa gabi. And then, ayun nga. So, kailangan nyo pa rin mag-exercise din. Para kasi kung, alam mo yun, nagbo-burn yung kinain mo. Kasi kung hindi ka mag-exercise, dahil, ay nako, ako na nagsasabi sa'yo, tataas talaga ang cholesterol mo sa katawan. So, yan. Kaya, gawin nyo rin yon. So, eto na, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga, kaya hindi ko na patatagalin. Siyempre, kanina naganap na nga ang Miss South Africa at ina-expect nga natin na isa sa mga strongest candidate doon, siyempre yung naging top 5 sa Miss World na wala nang iba kundi si Nikachi Douglas. Yes! Pero sa kasamaang palad, hindi siya pinalad na mapasama sa top 5 na Miss Universe Nigeria. At ayun nga, hindi niya naipanalo ang competition dahil ang nanalo ay ang bagong reyna na ng Miss Universe Nigeria na wala nang iba kundi si Yugoji Ihishu. Yon. Nakalimutan ko yung pronunciation eh. So, yon. So, Yugoji yung pangalan niya. Tapos yung last name, Ihishu. Yon. So, para sa akin, nakakalungkot syempre. Kasi syempre, nag-expect ako na mag-rematch silang dalawa ni Michelle D. Pero, ayun nga, hindi siya sinuwerte. Siguro hindi para sa kanya talaga. And then, napakaswerte nung ilalaban nila. Actually, yung ilalaban nila matalino naman pero hindi ganun kaganda. Parang feeling ko hindi mapapasama sa semifinals ng Miss Universe. Charot. So, ang bitter nung dating no? Hindi kasi parang ang mature. Siyempre, sa Africa, marami din naman magagandang kandidata. Pero kasi parang kakabugin lang siya ng ibang kandidata from Africa. So, yan. So, good luck. Good luck. Tignan natin kung ano yung ipapakita niya sa competition. Mas gusto ko pa rin sana kung nanalo si Douglas, no? So, let's see. Congratulations sa bagong winner nila na si Yuguji. Okay. At ito ang sumunod na chika. Nakakaloka to.
si Miss Grand Ecuador. Kasi yung pambato nila ay na-dethrone kasi nga buntis ang lola mo. So yon hindi nakatiis, nagpabuntis sa jowa, 'di ba? So yon hindi na siya makakalaban. Ang makakalaban na yung first runner-up niya na si Andrea. Kasi si Veronica ay juntis na. So, yan. Ang masasabi ko, bakit ka naman nagpabuntis? Nag-ano tuloy yung downgrade tuloy yung ano ninyo, yung kandidata ninyo sa Miss Grand. Kasi parang instead na may laban kayo, biglang, oh, my God, biglang downgrade. Kasi hindi ganun kagandahan yung pambato nila sa Miss Grand ngayon taon na to. Yung Ecuador ha. So, yun. So, sayang kasi pwede na siya sana sa Miss Grand ready to fight na, na-juntis ang lola mo. Ay, nako. Nakakaloka yan. Pero kasi sana ang ginawa niya, hindi muna siya nagpabuntis. Hinayaan niya munang makalaban siya. Malay mo, di ba nag-title siya. But, hindi pa rin naman dito nagtatapos ang journey niya bilang kandidata ng Miss Ecuador. Kasi in the future, pwede naman siya sumali sa Miss Universe Ecuador. Di ba? So, malay mo, swerte yun siya doon. No? Di ba? Kasi pwede doon yung may anak. At pwede doon yung may asawa. So, baka para doon siya. Abangan natin yan. Medyo nakakalungkot lang kasi sayang yung opportunity. And then, ito ang sumunod na chika. Sabi ganun, Mama Sam, sino ang mas bet mo? Si Mr. Thailand o si Mr. Philippines sa Mr. International? Ako para sa akin, syempre, mas kabog ang beauty ni Mr. Thailand, di ba? So, ang charming ng dating niya. Yung alam mo yun, hindi naman siya ganun kagwapo, pero kasi the way na nag-i-smile siya, talaga nag-i-smile siya ng big smile. Ayun yung gusto ko sa kanya, yung big smile niya. And then nagmumukha siyang parang masayahin, tapos ang lakas nung dating, alam mo yun, parang pag kinama ka nito, ay nako talaga namang windang ka. Charot. Hindi, parang ang active kasi ng personality niya, yung parang makikita mo sa kanya na look good. Kasi parang hindi naman lang yan sa magandang mukha Nandoon din yan kasi sa personality na tinatawag. Yung kay Mr. Philippines naman, gwapo si Mr. Philippines. Kung tutusin, mas gwapo pa nga siya kay Mr. Thailand Kaya lang, ang problema lang kasi si Mr. Philippines, parang pag tinignan mo si Mr. Philippines, ang boring ng personality. Yung ganon. Hindi katulad ni Mr. Thailand na parang ang bubbly, na parang pag tinignan mo siya, parang ang chika-chika niya, yung mga ganon. Kaya, mas bet ko si Mr. Thailand, di ba? Pero eto na, so syempre, sino ba yung mga nabetan natin dahil nagkaroon na nga ng swimsuit competition ang Mr. International? At sino ba yung mga nakitaan natin dyan na talagang, yummy! Gusto ni Gaisel Ortega yan, na talaga nakakaloka kasi sobrang ang gwagwapo nila at ang sexy nila. So, yun. So, napanood nyo ba yun? So, ito, syempre, ito yung parang talagang takaw pansin sa aking mga mata. So, ang una kong nakita, syempre, sama na natin si Mr. Philippines. Actually, si Mr. Philippines, pag dinikit mo na siya sa mga ibang kandidata, syempre, nalalaman yung pagka-handsome niya. Pero, kung titignan mo individual, talaga naman may laban si Mr. Philippines. Ang ano lang niya, ang liit lang ng katawan. Hindi katulad ng ibang kandidata na, alam mo yun, ang lalaki ng mga binte. Gusto ko kasi yung mga ganun, yung mga bilugan, yung mga binte. Si Mr. Philippines, tama lang, parang feeling ko naman lulusot sa semifinals. Wish all the best kay Mr. Philippines dito. So, pasok siya sa listahan ko sa top 10. And then, eto talaga, Diyos ko, naloka ako dito. Sobrang yummy, sobrang winner si Mr. Lebanon. Yes! Parang feeling ko ang tangkad-tangkad ni Mr. Lebanon. Tapos yung katawan niya talaga, oh my God, ginoong-ginoo talaga yung dating. Alam mo yung Mr. na Mr. Tapos, ang sexy, pag naglakad, panalo, ang perfect ng body niya, in fairness. Gustong gusto ko si Mr. Lebanon, tapos ang ganda ng mukha, ang tapang tumingin, yung tipong
pag binalibag si Geisel, talagang masasaktan siya ng bonggang-bongga. Yung parang tipong nasasaktan na siya, ayaw pang tumigil. Charot. So yun, so parang piling ko ang strong, ang gandang tignan na lalaki. So yun, Mr. Lebanon. And then of course, si Mr. Colombia. Actually, si Mr. Colombia, hindi naman siya ganong kagwapuhan, pero kung titignan mo naman yung mga abs, talaga naman nagpuputok-putukan talaga yung kanyang pandesal. And then gusto ko rin yung hugis ng binti. Yung para siyang alam mo yon, yung talagang inalagaan niya talaga sa exercise, yung sa pag-workout yung katawan niya. Obvious naman. Kaya para sa akin, pasok talaga to si Colombia. Eto talaga, naloka ako dito kay Mr. Brazil. Dati may na-experience ako Mr. Brazil ng ganito katangkad. Ay nako, Diyos ko, dahil panalo talaga. As in talagang, Diyos ko Lord, maloloka ka. So yun, nakita ko siya, parang grabe, Geisel, ito ba yung hinahanap mo? Talagang grabe sa kagwapuhan. Hindi siya ganong kagwapo, pero ang ganda ng katawan. Yung naka-underwear na lang siya. Parang feeling ko talaga yung nota nito. Diyos ko Lord. At kasi laki din ng mga niya. Nakikita mo naman sa katawan niya na parang ang lalaki ng muscle, ang lalaki ng mga binte, talagang winner siya sa akin. Diyos ko, nawiwindang tuloy ako sa kanya. I like him. Gusto ko yung tindig, gusto ko yung tayo, talagang ang ganda ng katawan. And talagang masasabi mo, Mr. Brazil, winner. So, yon. And then, of course, si Puerto Rico. Yes, Puerto Rico. Talaga naman masasabi ko, hindi rin nagpapakabog talaga sa kagwapuhan ang Mr. Puerto Rico. Ang masasabi ko, ang tapang talaga nila tumingin, no? Fierce na fierce. And then, yung katawan, panalo. Sobrang ang lakas din neto maka-Superman. Sa totoo lang. Gusto ko siya, in fairness. Talagang isa din sa mga masasabi mo, ang candidates ng Puerto Rico ay palaban. Gusto ko din si Mr. India. Si Mr. India kasi parang hindi siya yung typical na India. Pag tinignan mo siya, gusto ko yung kulay, gusto ko yung mukha, ang amo-amo ng mukha, plus ang ganda din ng katawan. Hindi masyado katangkaran na talagang masasabi mo yung katawan niya kasi laki ng kaha ni Mr. Brazil, pero tamang-tama lang. Actually, mas maganda pa yung katawan ni India kaysa kay Mr. Philippines. Sa totoo lang, no? So, yon. So, I love Indonesia. Yes. Hindi ko alam. Kasi si Indonesia kasi, hindi siya yung katulad na ibang kandidata na makikita mo na talaga puro abs. Ito naman, may pagka-chubby-chubby konti. Actually, hindi naman siya chubby. Tama lang yung katawan niya. Ito yung gusto kong katawan. Sa totoo lang, ayoko kasi nung may mga abs. Natatakot ako sa abs. Parang, ewan ko, hindi ko feel yung may abs. Pero pag tinignan mo si Mr. Indonesia, panalo. Gusto ko yung mukha, charming, yung ang cute ngumiti, tapos ang ganda ng katawan, tama lang. And then yung hugis talaga ng katawan ay winner. So gusto ko talaga si Mr. Indonesia. Bet na bet ko siya. Para sa akin pasok siya sa listahan ko. And then ito nga, pinagkakaguluhan ng lahat, si Mr. Venezuela. Kung titignan mo dito si Mr. Venezuela, parang ngaral siya kasi kagagaling lang talaga niya sa biyahe. Tapos ang layo ng biyahe niya from Venezuela going to Thailand. Tapos nag-cross pa siya, nag-transfer pa siya ng country, 'di ba? Sa ano ba 'to? Stopover siya sa Paris. So medyo talagang ngarag talaga siya at may jet lag to for sure. Pero tuloy ang laban. Dito, kung titignan mo, ngarag siya. Pero doon kasi sa photoshoot niya, sa mga iba talagang picture niya na hindi siya ngarag. O ito naman, isa to sa mga pwedeng manalo ngayong taon na to. Promise. So, next is, syempre, Thailand. Yes! Sabi ko sa iyo ang katawan ni Thailand, sobrang perfect. Sobrang tama lang sa competition na to. And then yung charming ng mukha, talagang masasabi mo very international yung dating. So parang feeling ko, isa si Thailand sa mga talagang maituturing mong napakaganda ng katawan. At panalo ang smile, panalo yung tindig,
basta gusto ko siya. Gusto ko yung ganyan, yung malaki yung bibig. So, meron ako estudyante, ganyan din. Ang laki din yung bibig. Tuwan-tuwa ako sa kanya. And then, of course, Mr. Mexico. Si Mr. Mexico, yung alam mo yun, nakakatakot. Parang bardagulan na tayo, yung ganon. So, yun. Pero, isa din talaga sa makikita mo na great body itong si Mr. Mexico. Pero sa kanilang lahat, overall, ang pinaka-bet ko talaga si Mr. Thailand. Siya talaga yung number 1 sa akin. At grabe, ang ganda ng katawan, ang ganda ng tayo, ang ganda ng tindig. Plus, sinundan siya ni Mr. Lebanon at Venezuela. So, Venezuela and Thailand ang nakikita ko the last two standing dito, Thailand and Venezuela. Pero mas gusto ko manalo talaga si Thailand kasi sobrang guwapo, di ba? So yun, so parang feeling ko ang charming, ang talino, and then ayun din yung talagang parang pagka siya ang kasama mo, parang masasayahan ka. Di ba, Gaisel? So, yun. So, sila yung mga nakikita ko na talaga naman, oh my God, maloka-loka ako sa kanila. So, yun. So, guys, kayo guys, sino ba guys ang nabebetan ninyo dito sa Mr. International? At ano naman ang masasabi nyo na natalo si Douglas dito sa Miss Nigeria ngayong taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay nyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sa akin ng ganon, always keep smiling and always think positive para lalo kang gumanda. So, yun. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.